Habang nakafocus ang lahat dito sa mga rookie draft picks, itong Barangay Ginebra ay tinitignan yung posibilidad kung makapag-o-offer sila ng kontrata dito kay Chris Newsome. Tandaan natin, si Newsome ay isa pa ring unrestricted free agent. So, ibig sabihin, hindi pa siya nakapipirma ng panibagong kontrata dito sa Meralco Bolts. At pwede pang mag-offer ang Barangay Ginebra sa kanya. Kahit mag-offer din ng Meralco ng katumbas ng binibigay ng Ginebra, pwedeng pumili si Newsome kung saang team niya gustong sumali. At mukhang ang magugustuhan ni Coach Tim Cone ay itong si Newsome ay maging isa ng parte ng Ginebra. Tandaan natin yung sinabi ni Coach Tim Cone, napaka-invaluable. Ibig sabihin sobrang halaga nitong si Chris Newsome dito sa Gilas, Pilipinas. Diyan mo makikita na gustong-gusto ni Coach Tim Cone ito si Chris Newsome. At yan ang dahilan kung bakit hindi na nakagugulat na kung ang gusto ni Coach Tim Cone na tandem ng Ginebra sa backcourt ay itong si RJ Abarientos at si Chris Newsome. Kapag nangyari yan, magiging shooting guards nila si Stephen Holt at si Maverick Hanbisi. At dito naman sa small forward, itong si Scottie Thompson at si Jeremiah Gray. So biglang lalakas itong Barangay Ginebra kapag nalipat na dyan itong si Chris Newsome. At ang maganda dito, dahil unrestricted free agent si Newsome, hindi kinakailangan na mawigay ng player ng Barangay Ginebra para makuha ang servisyo nito. Pero syempre ang Meralco gagawin ng lahat para yan ay hindi matuloy dahil kagagaling lamang nila sa isang kampyonato. So syempre magkakatalo yan doon sa offer, pero sa bandang huli si Chris Newsome ang makapagde-decide lamang kung saang team niya gusto maglaro, sa Meralco o Ginebra. Napigil nga ba itong mga trades ng San Miguel Beer? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil ayon dito sa reports na lumabas, itong si Cedric Fairfield ay dumating na raw dito sa Pilipinas at pipirma na ng kontrata dito sa Blackwater Bossing. Ayon sa mga reports, mukhang totoo naman daw talaga na gustong kunin ng San Miguel itong si Fairfield. Pero dahil nga tuwing nailabas kaagad sa media, ang nangyari, nag-init yung mata ng mga tao dito at yan ang dahilan kung ba't hindi muna ito matutuloy o baka tuluyan na hindi matutuloy. Ibig sabihin, hindi lang postponed, terminated na talaga. Abangan na lang natin. Sa ngayon kasi, mukhang kinakailangan ng San Miguel Beer ay kung hindi nila makukuha ito si Fairfield, ay subukan nilang kumuha ng isang power forward o kaya dalawa dahil yan talaga ay pagkukulang din nila. Kaya hindi ako magugulat kung yung trade para kay William Navarro ay matutuloy pa rin at ang magiging kapalit ay itong si Jeron Teng. So yan ang abangan natin dahil hindi pa naman mag-open ang PBA until sa August, so may panahon pa ang San Miguel para gumawa ng mga trades. Sa ngayon, kung makukuha man ng San Miguel ng isa o dalawang power forward katulad ni Navarro o ni Cade Flores, kinakailangan pa rin syempre na sila ay kumuha ng isang point guard na makaka-score. Dahil alam natin injury prone talaga itong si Terence Romeo at nakita naman natin na hindi na consistent sa scoring itong si Chris Ross at itong si Simon Enciso. Kaya hindi na ako magugulat kung matutuloy pa rin yung trade. Kung hindi man dito kay Fairfield, baka dito sa rights ni Mikey Williams o di kaya naman para dito kay Evan Nell na ngayon ay nandito sa Northport Batangas. So abangan na lang natin, baka posibleng mangyari ay Navarro, Cade Flores at Evan Nell ay mapupunta lahat sabay-sabay dito sa San Miguel. Sinabi ng PBA sa pamamagitan ng kanilang bagong vice chairman na si Al Francis Chua na magkakaroon na raw ng tinatawag na 4-point shot dito sa kanilang liga. Marami ang nagulat dito sa sinabi ng PBA dahil parang hindi raw ito pang professional dahil yung 4-point shot ay ginagamit lang dito sa All-Star Game. Pero ngayon ito daw ay gagamitin na nitong PBA doon mismo sa regular na games at ito ay doon sa 27-foot line. Sinabi ni Al Francis Chua na sa tingin nila maganda to dahil mapipilitan yung mga teams na maglaro ng man-to-man at hindi mag-zona. Marami nag-react ng negatibo dito dahil sa tingin nila parang hindi professional yung ganitong klase ng estilo ng laro. Kaya sa tingin nila, dapat yung 4-point shot na yan ay gawin lamang dito sa All-Star Game at hindi dito sa PBA.
Pero mukhang determinado ang PBA na subukan ito at tignan natin kung ito nga ay magtatagumpay. Kung sakali na gawin nga nila yan at ipagpatuloy, makikita natin ngayon kung talaga na magiging maganda yan para do sa mga fans. Sa ngayon, itong PBA ay nagtumitingin sa iba't ibang paraan para sa pagsubok na makakuha ng iba't ibang paraan para magka-interest ulit yung mga tao. Kahit sabihin pa ng PBA na mataas na yung ratings nila, maliwanag naman sa attendance ay nagkukulang pa rin. Kaya yan siguro gusto nilang subukan kung itong 4-point shot, kung magre-revive ng interest sa mga fans. Pero tignan natin kung makatutulong nga yan. Pero obviously, para sa ibang teams, malaking bagay yan. Dahil mapipilitan nga yung mga kalaban nila na maglaro ng man-to-man at hindi mag-zone defense. Pero tignan natin kung ano magiging epekto nito dito sa PBA. Kung sakali nga na ito ay pairalin ngayon dito sa Liga. Well, at least dito pa lang sa Governor's Cup. Parami yung mga teams na gustong kumuha dito kay Kaylan Tiongson. Pagkatapos lumabas yung balita na nahihirapan ang Rain or Shine na papirmahin ito ng kontrata, mukhang ang gusto nila ngayon ay itong si Tiongson ay mapunta sa kanila, kabilang na itong Converge at Phoenix. Siyempre kung ikaw si Yeng Giao, ang priority mo ay makakuha ng pinakamagandang deal para dito. Ang balita nga natin, ino-offer daw itong si Tiongson dito sa NLEX kapalit ni Jonel Policarpio. Hindi pa natin natitiyak yan, pero ang alam ko, itong si Policarpio, pumirma na ng 3-year contract dito sa NLEX Road Warriors. Samantala naman, hindi pa natin natitiyak kung itong si Tiongson saan dadalhin. Of course, alam natin ang Ginebra, interesado dito kay Tiongson. Kung wala lang si RJ Abarentos, yan ang kinuha nila eh. Sa ngayon, masasabi rin natin na itong si Coach Yeng Giao, tinitignan yung ibang options. Maski na dito baka sa TNT, magka-interest din yan. O di kaya naman dito sa SMB na alam natin ay nangangailangan din ng power forward. Pero ang lahat na ito ay magdedepende kung sino makukuha nilang kapalit. Dahil syempre ang Rain or Shine naman hindi basta-basta mamimigay ng player yan nang malulugi sila. So yan ang aabangan natin. Katulad nga nung nasabi, itong si Jonel Policarpio ang gusto nilang kapalit dahil kung titignan natin, equal value sila ditong si Kaylan Tiongson. Samantala naman ang Meralco Bulls interesado din daw, pero tanong sino naman kaya pwede nilang i-offer na kapalit nito na magiging ka-equal value. So yan ang aabangan natin ngayon. Pero si Coach Yeng Giao, ang sinusiguro niya, if ever i-trade nila itong si Tiongson, ay hindi madulugi ang Rain or Shine. Dahil nag-tender offer na itong ROS dito kay Tiongson, yung rights nila ay nandiyan na. Perpetual na yan. Ibig sabihin, hindi mawawala yan hanggat hindi pumipirma ng kontrata o hindi nire-release ng Rain or Shine itong si Kaylan Tiongson mula sa kanilang lineup. Shout out kay Joseph Pineda, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si RG Bueno at Dalina family, pati na si Katsakino Dukusin, Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Edwin Carmona Jr., Jonel Alagon, Eduardo Monsales, Renato, Marcia, Renren, Junjun, at Linlin Dineros, Malyaring Mascareñas, Anthony Alon family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, Michael D., Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.